morning guys. Ayan. Nag-ano ako nagpiprito pa ako ng pang-baon ni Jonas. Di pa tapos. Si Habi, magang umalis. Kaya noon akong lutuin ng kanyang baon. Ayan. Kapala naman ng snow. Pag. Kailangan ko maagang umalis mamaya. Lalo pag ganyan na naman siya kapal. 10 minutes early siya ngayon. Kasi pagka naaalangan daw siya. Sabi ko, di bali ng mag-ingat. Nung nakarang araw, bago pumasok, pinapagbaga na ni Jermaine sa sasakyan. Nautusan siya ni kuya niya. Para daw hindi na ako magpagpag. Good morning guys. Tagal ng drive ko. Maano talaga yung kalsada, lalo dito sa looban. Tapos meron kaming roundabout dito bago dumating sa work. Yun yung mahirap talaga, nag-glide ka kaya dapat slowly. Yung chef ko, niloloko ko. Ako na siya. Usually nandito na ako 10 minutes before work. Ngayon ayan na. 6 minutes na lang. Pero aga ko pa umalis sa bahay niya na. And patuloy pa rin yung, ayun ako pala. Patuloy pa rin pagpatak, sabi hanggang Saturday daw yan. Ayun o. Uli. Nato ka? Tapos ko lang magluto. Late na nakawit ang tagal ng tagal ng biyahe ngayon sa pagdadrive. Ayan. Parang almusal lang kami. Daing na bangus. Lug na mahala, talong, okra. Yun. Si Boss Jonas. Kaso wala si Jermaine Ayaw. Bumibigat na daw ulit yung timbang niya. Bukas na lang daw niya kakainin yung matitira. Winter Yan. Kain tayo guys. Ayan. Kamusta na kayo? Ayan, lamig. Meron tayong hindi malaman kung good news o bad news. Pero kami pinagdidesisyonan na hindi pa namin mapagdesisyonan. Ang hirap Actually, ilang araw na rin kayong nag-email nun, Tapos kami naman, nag-uusap kami. Napupuwet nga kami, kakaisip din Yung actually, nag-email kasi sa sasakyan. Pero unfortunately, yung sa truck lang yung nakuha nila, sabi, na-receive nila yung ano pangalan nito? Yung claim. Yung claim sa insurance. Mga picture. Pwede ba yun? Kasi sabay yun, di ba? Tignan natin yung picture. Kaya di ba sabi sa'yo, natatanga ako bakit kako isang claim number lang, dalawang separate na claim yun. O, paano yun? Mag-claim ka ulit? Nag-claim na, pero wala pang contact sa kotse. Iba-ibang agent siguro na-assign yun Ako naalala nyo, di ba yung nahil yung mga sasakyan? Tagal na nung pa yun? Kailan ba yun? August. Ngayon pa lang. So, yung claim namin na nangyari, watak-watak, na nag-message sa akin yung sa truck nga na, ayun na, yung claim number, meron silang option. Option 1, surrender, tapos magbabayad sila. Kumbaga, bibilin na yung sasakyan. Or option 2, i-retain mo yung sasakyan, tapos babayaran ka nila ng certain amount, sa'yo na kung anong gagawin mo. Yun lang ang problema kasi kumbaga branded na yung sasakyan na salvage. Kumbaga may sabi nila medyo mahirap-hirap ng i-insured. Although may kumukuha ng mga insurance na ganun, pero mataas, tapos wala na siya, syempre wala nang hail damage dahil nga i-retain mo yung sasakyan. So ngayon nahihirapan kami kasi parang hirap i-let go nung sasakyan. Parang pamilya na yun Tsaka one more thing is bayad na di ba? So wala ka nang iniintinding bayarin. Wala nang
Gastos puro pang maintain na lang. Tapos ang baba ng mileage. Maayos ang loob. Ang problema lang nga, may mga dent yung yung mga bukol-bukol nung hail. Yung hail. Kaya nakakapag-isip talaga kami ng malalim dahil nga, syempre, laki na rin ng serbisyo sa amin. Biro nyo, 7 years na mahigit. 7 na. Biro nyo, tapos nabayaran namin siya ng 5 years? 6. So, ayun, parang ang tagal na sa amin simula pa nung nasa small town. Tsaka yung ganong edad ng sasakyan na nakuha natin maksabayan, wala ka nang makita ng mileage is kasing baba nun. Kasi nagbigay na sila, hindi na namin i-discuss yung presyo kasi syempre nagbigay sila ng certain amount nga na ito. Maganda yung nila, yung binigay nilang presyo. Kahit yung mga kasama, kasi humingi rin kami ng mga advices sa mga kakilala namin na nakakaalam dyan yung mga kasama ko. Naka-experience ng same thing, di ba? Yung mga kasama ko Canadian, sabi ko, ano ba maganda dito? Ganyan. Ayun, hati din. Tapos nung sinabi ko yung binigay, tsaka ibibigay na offer. Sabi niya, laki ano mo? Gusto lumipat doon sa maganda yung offer. Pero ang problema is, kung kukuha kami naman ng panibagong sasakyan, another payment na naman. Yun. So ngayon, naghahanap kami no halos kamukha lang ng sasakyan second hand na hindi kami kailangang maglabas ng pera na kung ano yung bibigyan na sa amin, yun na lang yung pambibigay. Doon kami nahihirapan kasi limited yung syempre. May gusto ka na makuha doon sa kamukha ng truck mo pero yung budget ganito lang. Kumbaga mas mahal ng bentahan ngayon, sobrang laki ng tinas ng mga bentahan ng sasakyan. Kaya nga pina-email ko sa kanya uli yung agent, sabi ko baka pwedeng taasan pa. Sabi nga mataas na yung binigay namin. Sabi mataas na kasi kinumpare doon lang sa market. Sabi niya ngayon kung meron kayong makikita sa market na proof na meron kayong makikita na mas mataas dyan sa in-offer namin, let us know. Send nyo sa akin. Pero kailangan, yung talagang dealer. Wala. Sa dealer, napakamahal Talagang parang mga pating yung mga dealer dito Kasi ito pa, yung truck namin, hindi naman gaya ng ibang truck na pinangahatak ng trailer. Kasi wala naman kami trailer, di ba? So talagang... Kaya wala tayong atake. Hindi, totoo naman. Kasi yung mostly ibang truck talaga, ginagamit talaga pang talaga yan, hatak ng U-Haul, kung anik-anik. Sa amin talagang personal use lang yan. Pang lang talaga. Kaya medyo talagang alaga naman talaga Tapos every year, pag mag-winter na, binubuga ko yung ilalim niyan para... Ako kami na-maintain talaga ng maayos. Yung parang protective coating sa rust. Kasi nung nakuha namin siya, Pina-undercoat namin yun. Kaya may protection. Hindi pa kinakalawang ng ilalim. Kaya nahirapan kami option 1 na option 2. Kapag yung option 2 naman, i-retain namin, makukuha namin yung certain amount. Pwede namin actually, ito na nga yung yung pipirma na lang Hindi namin mapirmahan Hindi namin mapirmahan kasi nag-iisip kami, meron ba makukuha o meron ba tingin wala. Meron talaga, mas mahal siya ng... Siguro may nakita kami na magiging contender talaga na mas lamang doon sa sasakyan namin ngayon. Nasa 8,000 extra. 8,000. Yun na yung pinaka malapit na makukuha namin. Ganun kamahal ang mga sasakyan ngayon. Kaya undecided kami. Bago siya, bagong model. Mas bago, 2021. 2021. Yung sa amin, 2017. So, ang tagal na, di ba? Pero, yun nga. Sabi nga niya, yun nga rin yung pinag-isipan ko. Kasi gusto ko na sana i-grab yung retain yung sasakyan. Yung pera, tapos retain yung sasakyan. Palitan ko na lang yung hood, yung mga damages, medyo ayusin ko. Pag naiisip namin, sabi niya kasi sa akin, ilang taon pa ba ang itatagal niyan? Siyempre, ginagamit mo yan, kabisado mo. Sabi ko, tatagal naman yan. Sabi niya, kung kukuha tayo ng mas mababa yung mileage, tsaka medyo bago-bago yung model,
kumbaga baka mas tumagal pa, madadagdagan pa ng sabihin na natin, another 10 years. Ilang taon pa. Lalo kung ma-maintain siya gaya ng pag-maintain sa truck. Sa truck. Syempre, ganun din gagawin mo. Diba? Kasi ang problema naman ng retain kasi, pwede namin retain, makakip namin yung pera. Kung mabangka na lang, kung kaso ang problema, pag nagka-hail sa susunod, kasi may mga insurance daw na i-accept yan, pero na lang, third-party liability. One way na lang. So, wala na. Tapos, wala ka ng hail damage. Ngayon, kung kukuha ka na sakyan na medyo malapit na sa ibabayad nila, at least, makukuha mo ng coverage ulit ng hail. Kasi kahit sabihin yung mag-provide kami ng garage, kung nagda-drive ka, tinamaan ng hail, wala din. Kaya kailangan, importante ito naka-insured, gaya nung kung i-retain mo, wala nang hail damage. So, obligado ka pa magpatayo ng garage. Kung natamaan ka nga, nasa labas, di ba? Kaya hindi rin namin mapag-desisyonan. Actually, ang mabigat talaga ngayon, lalo na kung magpapalit ka. Kasi alam niyo naman, nangyayari sa ating bansa o kahit sa buong mundo naman na nararamdaman ang inflation, yung economy natin pabagsak, ganyan. Maraming mga factors na nakaka-apekto sa halaga ng pera. So, parang ang bigat na pakawalan kasi alam mo na baka hindi ka makakuha ng ganun. Na hanggat maaari kasi gusto namin, yung makukuha namin, yung makukuha pera namin, yun, ganun din yung value na makukuha sa sakyan. Hanggat maaari ayaw na namin maglabas. Kasi nga bayad na, tuwa nga kami nung nakabayad kami kasi alam mo yun, kahit pa paano may napupunta ka sa savings. Nakakapag-save. Parang yung sinave mo na yun, ng almost 2 years, mapupunta rin doon sa... wala. Tapos syempre, di ba, gaya niyan, as you know naman, may mga emergency rin na nangyayari. So, hindi mo masabi. Kinukonsider na marami kaming mga kinukonsider. Tapos may plano pa kami umuwi ngayon. Plano namin umuwi. Siyempre, lalabas ka ng pandagdag doon. So, parang... Isa pa yung Kasi katmaraw na namin ang i-loan kung ano man yung kulang Isa pa din yung sasakyan niya naman. Siyempre, pag binayaran din yun. Yun talaga, parang inambush Yun talaga bugbog yung kotse. Pero, so far naman kasi nagagamit ko pa talaga. Bakit pumayag kayo? Sa truck na naman, nagagamit ko pa rin sa akin, wala pa kasing decision di ba? Yung truck may decision na Sigurado yung decision ng pareho dun sa truck. Yung sa truck, mas konti yung tama. At least may babayaran na tayo ng truck, hinaantay lang yung decision natin. Sa kotse, kahit mag-decide ka ngayon, hindi, ibig sabihin wala silang offer. Pwede rin natin gawin yung ganun sa truck ko sakali. Keep na lang natin yung pera, tapos... mahirap nga. Kaya nga hindi tayo makadecide. Ayan, andyan na yun. Kahapon pa nandyan yung papel na yan. Pipirmahan na lang para ma-transfer na raw yung pera. Kaso nga, pag tin-transfer yung pera, bibilang ka lang ng ilang araw, pipick upin na yung sasakyan. So, nag-ask ako pwede ba ako magbigay kayo ng certain date? Palugit ng konti para makabili muna kami bago makuha. Ano sabi? Depende daw sa ng schedule ng to. Once nagbayad sila, pag sinabing kukunin na. Napapalitan ko pa yung gulong nun Ay, gagawin natin. Kasi yung gulong, bibili ko lang ng gulong Oo, andyan yung isang gulong So, yun ang ilalagay namin. Ay, naka. Magkano rin yung gulong na yun? Oo, bibili ko lang talaga nun. Ganda nga Kaya medyo, ando kami sa pag-isip. Na magra-rush or Ay, naka. Parang nakaset na rin kasi yung truck na yun sa pwesto niya kung kung anong dapat Pero ganun pa man. Sa amin kasi basic necessity ang sasakyan dahil nga sa pagpasok trabaho Although pwede kami kumuha ng mga talagang sobrang mumurahin. May matitira kami, kaya lang. Gaano itatagal? Pwede rin naman kami kumuha ng mas mahal. Pero hindi namin gagawin. Kasi mayabang ako Kailangan bago yung sasakyan ko. Kailangan bago yung ganito. Hindi kami ganun Kasi sa amin yung sasakyan, kumbaga sa tinuturing namin na pamilya yan Tsaka hindi namin... Tsaka tayo kasi yung tipo na hanggang kayang tumagal ng sasakyan o kahit na nung gamit. Isasagad, hindi yung tipong pwede na, palitan na. Mahirap kagatin yung
yung isang bagay na hirap yakapin. Na hindi mo basta-basta alam kung hanggang saan. Kasi hindi mo naman malalaman eh. Parang tumalong ka sa ilog, hindi mo naman malalaman kung gaano kalalim. Pero tinry mo. Nakikita mababaw. Pag talon mo, lalim pala. Kung ako'y lunod na ako. Ibig sabihin mahirap. Mahirap ang ang sitwasyon ngayon. Kahit na hindi naman kami nahihirapan sa buhay. Kasi nga, hanggat maaari, magaganda naman yung trabaho namin kahit na medyo physical yung trabaho. Pero ganun pa man, pinapahalagaan namin yung bawat patak ng pawis namin sa trabaho. Kaya hanggat pwedeng isipin na po. Actually, talaga napupuwet kami diyan. Ilang gabi na namin nag-iisip eh. Pinag-uusapan yan tungkol dyan eh. Kasi parang ang laking yan eh. Laking desisyon, hindi basta-basta. Pag kumuha ka ng brand new, panibagong 8 years na ngayon ang mga offer nila, 7 years or 8 years. So, ang tagal nun. Pag kumuha ka naman ng may mileage, hindi mo na maalam kung gaano tinrato yung sasakyan na yun, kung gaano minintain, para suntok sa buwan, kung makakatsyempo ka ng maganda. Saka dito, nung nakuha namin itong truck, zero interest to eh. Zero interest. Although, may mga hidden charges pa rin naman yung mga ganyan, syempre. Alam mo hidden, oo. Pero hindi siya gano'n. Talagang alam mong tama lang yung pagka... Nung time na yun, magkano lang ang di ba? Tsaka yung sabi mo, yung nakakita mo yung yung pinipirmahan? Yung nung kinuha yan kasi, yung unang sasakyan yun, yung terrain. Yung terrain. Bago natin yan. Bago i-trade. I-trade yan. So, yung terrain, usapan namin is kasi usually yung mga nag-salesman dyan sa mga dealer, kailangan check nyo mabuti yung pipirmahan nyo. Kasi nung ako doon, usapan is syempre, magmumukha nga namang mura bayarin mo pagka inabot ng 84 months o ilang mga 6 years, 7 years. Uy, mukhang mababa. Siyempre okay nga, pwede, kaya. Pero kailangan lagi yung titignan kung gaano kahaba yung term. Kasi mas mahaba mas matagal yung babayaran interest. Ganun na nga, buntik ng ganun mangyari doon sa... Kaya buti ako gali ko bago ako pumirma, basa. Scroll. Sabi ko, bakit ka ako nakalagay dito? English. Siyempre naman. Alam mag-English pa ako dito, niloloko mo ba ako? Hindi, baka ako Tagalog yung kontrata eh. Kaya sabi ko, bakit ka ako nakalagay dito? 6 years. Usapan ako natin is 5 years lang. Meron mo, isang taon din yun, isang taon yan. Bilay mo. Imbis na, kaya parang sabi ko, parang bumaba. Kasi nag-compute na kami nung pang 5 years. Sabi ko, parang baba ng payment. Pero syempre, pag kinumpute mo total nun, mas mahal. Dahil nga yung mas mahaba ang term. Mas mahaba yung term. Kaya kapag kailangan check mabuti. Tsaka yung syempre, yung mga bagong salta dito sa Canada. Huwag kayong kasi dito sa Canada, maraming tukso talaga. Ang dami nag-o-offer ng bad credit, kahit may bad credit ka, pwede ka walang credit, walang basta marami silang ino-offer ngayon eh. Gagawa nga talaga nila ng paraan. Pero yung kasama ko nga, di ba, yung bata, bumili sila magkapatid. Binigyan sila ng Nissan. Siyempre, dito hanggat may trabaho ka. Inabot daw sila ng maghapon dun kasi nga alang tumatanggap eh dahil nga bagong lang din sila dito sa Canada eh. Bagong dating. Tapos nagkatrabaho nga sa amin. Biro mo 8 years. 8 years yung kotse. Ang sakit nun. Ang mahal nung insurance, ang mahal ng Dito kasi mas bata ka at saka wala kang experience sa pagdadrive, mas mahal mas mataas ang insurance. Yung pa nga pala, yung pinupush ng government ng Alberta na lagyan ng cap yung mga insurance company dito sa Alberta kasi dami nga gusto magalisan kasi lugi daw sila. Samantalang dito raw sa Alberta ngayon ang pinakamataas na single lang insurance. Which is totoo naman eh. Ang hirap, kailangan talaga marunong ka maghanap talaga ng sa kamura. Syempre dito, di ba po pwedeng wala kang insurance. Lahat kailangan covered. Bahay, sasakyan, kung ano. Mahirap yung mga sitwasyon ngayon. Kaya nga yun nga, baliktad sa mga bagong salta dito. Sana maging wise din kayo sa nyo.
Na huwag kayong magpapaudyok basta-basta sa, bagong kotse to. Kasi actually dito... Pwede ka maprobahan. Kuha ka na. Lahat kasi dito, pwede kang mabigyan talaga ng sasakyan eh. Kaya lang, yung pagbabayad, sayang, di ba? Isipin mabuti. Dito kasi mahirap pa nang walang sasakyan. Pero syempre, pag-isipan mabuti kung ano sasakyan ang kukunin. Kung ano yung, kumbaga, sabi nga, wag yakapin hindi kaya. Kung kaya mo na yung mga mumurahin muna na sasakyan, di doon ka na muna. Tsaga muna, di ba? Sabi mo ako nga, nung nasa small town 2 years na ako nandun bago ako bumili ng sasakyan. Ang binili ko pa, pinaglumaan nung kasama ko, na pinaglumaan na rin nung binili niya. So parang, 3 generation pangatlo na, magkano ko lang nabili yun. Mahal din di ba? 3,000. 3,000 din yun. Pero mo, iba nun, kung tutusin. Ano yun? Dodge Neon? Nagamit ko pa yun, di ba? Ginagamit ko pa pag-service. Kung tutusin, may trabaho. Kung ako nagpadala ako, dahil lahat ng kasama ko, mga nakabagong sasakyan Bagong sasakyan. Kung nagpadala ako sa na lahat sila bago, buha din ako. Wala. Malamang wala Ayun, idadrive ko pa sa city yun. 2.5 ang drive ko papunta, 2.5 pabalik. Kahit malit na kotse, walang problema yun. Kahit winter. Yun lang, puno ng extra gulong yung likod para hindi dumulas. Matagal ng technique yan. Ganun ang mga diskarte. Pabibigatin mo talaga para mag-balance Although mahal sa gas, pero okay lang. Safe ka naman, di ba? Ayun. Yun yung mga namin ngayon, pinagdidesisyon na namin. Pwede naman talaga kaming kumuha ng mga hindi na kami magandang sasakyan. Brand new or Kaya naman namin. Kaya lang, syempre, kailangan mo rin maging wise Tumatanda ka na ayaw mo naman na puro bayad ka na lang. Puro bayad ka na, trabaho ka ng trabaho, bayad ka ng bayad. So gusto namin yung bibili namin sa sasakyan is same ng presyo ng ibabayad sa amin. Siguro, magdagdag man. Konti lang. Na hindi kasi, mo na kailangang kahit pa paano, naka-ipon-ipon ng konti doon sa kaso nga dapat nga kasi uuwi. Yun lang. Kumbaga, yung plan na set mo na, uuwi kami next year. Pwede rin naman natin kunin yung yung binibigay. Parang less 7K lang yung diba? Kumpara dun sa Hindi natin masabi. Ang hirap Kaya nga mahirap mag-decision So, sa mga may mga experience naman dyan, please pa-comment naman. Baka naman, pa-help naman. Ano maganda? Tsaka talaga bang ang hirap ng insurance kapag may damage na gano'n. Kasi nga raw hindi na natanggap Tinatanggap, pero wala na siya. Alam namin wala na nung hail. Wala na nung hail talaga. Pero sabi kasi third party liability na lang makukuha. So, hindi namin alam kung may comprehensive pa siya or Tingnan natin. Baka sakaling may mga, alam naman natin, marami tayong mga magaling sa mga... Tsaka marami tayong mga matatagal nandito na subscriber na mga halos pa-retirado o retirado na rin dito. Tsaka may mga nagtatrabaho doon sa insurance. So, at least makatulong man lang ng konti na Kung kukuha ba kayo ng bago o mag-stay kayo sa luma? Yun yung tanong Pero hindi hindi ganun Bago o luma. Luma natin. Hanggat maaari ang let go Hindi, diba? Kaya kasi nga may damage. Mag-stay ka ba? Mag-stay ka ba, pero may damage kasi siya. Problema, ang hirap ko na insurance. Kuha ka na bago. Wala ka intindihin. Wala ka intindihin, makuha insurance. Ang lang. Dagdag ka ng konti. Kasi wala kami makuha ng same na gano'n ang price Di konti malaki rin Although makakuha naman tayo, kung gusto namin kumuha ng SUV, easy, kumuha doon sa babayad nila. Pero, kasi may babayad ka kagad talaga Ang laking bagay sa amin ito pang hakot-hakot, makakuha anong kailangan. Tsaka pag nagka-camping ganyan, or nagkakayak, ang laki ng space. Dami na ilalagay. Mga truck pa ngayon, may dagdag na upuan sa harapan din. Hindi nakagaya sa akin na console lang yung nakalagay. Nahalala ko dati pag alis kami nung may girlfriend pa si Jerminon. Tapos may girlfriend si Jonas. Sino sasama sa kanila? Kasi 3 lang cash sa likod. Yung mga bagong truck ngayon, minsan may bakante na sa gitna na pwede tumabi sa tabi ng driver. Hindi ka gaya sa Pilipinas, pwede sa likod Bubuksan na yung likod ng ng wala, kahit kung ilan ang kasya, pwede. Ewan ko lang ngayon, pero malamang meron pang gumagawa sa probinsya. Ay, nako. Yan lang naman, guys. Kami undecided. So, pa-help naman dyan. Ang hirap Yun ang ating topic ngayon. Yung pagkuha ng sasakyan.
Yan. Kaya doble, hindi lang 100 times nyo isipin bago kayo kumuha kasi kayo nang talaga magbabayad yan. Hindi naman paghihirapan nyo rin talaga yan. Kaya nga, hindi basta-basta. Tsaka ano pala, nagpapa-shoutout. Hello kay Sisana, tsaka kay Ray. Ryan. Ryan. Sino Ray? Ryan. Sino? Kasi pareho. Ryan tsaka si Ana, yan. Baka sabihin Actually, nag-ano siya, siya ng order for 24. So, pasensya na, hindi, may pasok sa ako ng 24 ng December. Oo. Hindi siya nakakakuha ng ng order by Pasko. Kasi may trabaho. Ganun din New Year, no? Same din. Tsaka like nga sabi ko sa kanya, parang hindi na carry nung katawan ko yung ginagawa ko ng mga nakakarang taon. Ilang Pasko, bagong taon yung laging marami, ilang table kami noon. Hindi ko na alam paano ko nagawa yun. Pag iniisip ko ngayon paano ko nagawa yun. Tsaka ilang tayo nagluluto, tumutulong, pero just imagine yung prep noon. Sa dami ng prep ko, dami na niluto. Kayo sa prito lang. Bro, mo ilan yung potahe. May lasagna, may spring roll, may... Ay, na. So, ayan lang naman. Salamat sa inyong pananood. Sana comment down below. Ayan. Ngayon kami nanghihingi ng comment kasi medyo nahihirapan kami mag-decide. Mag-decide sa Kumbaga nasa amin pa ng decision, ang final maganda decision. Maganda yung may mga... Maganda yung may naririnig kaming iba na mga suggestion para mas madaling mag-decide. Tama. Ganon. So, paano guys? Maraming salamat uli. See you in the next vlog. Bye.